Ang Los Angeles Lakers mga kabasketball ay headed into matchup on Friday laban sa Oklahoma City Thunder, isa sa pinakamainit na koponan sa liga, na ang lahat ay nakatutok sa head-to-head matchup sa pagitan ng mga NBA MVP candidates na sina Luka Doncic at Shai Gilgeous-Alexander. Sa kasamaang palad para sa Lakers, things didn't go as planned for the storied franchise laban sa defending NBA champions, kung saan dinurog ni Gilgeous-Alexander ang squad ni JJ Redick in convincing fashion. Along with being dominated mga kabasketball by arguably the best all-around team sa NBA, si Luka mga kabasketball went down dahil sa injury na nagresulta sa pag-alis sa kanya sa laro sa third quarter. Luka's face told the whole story after he went down dahil sa injury, dahil he clearly knew na nagkaroon siya ng hamstring injury na hindi niya magagawang laruin sa natitirang bahagi ng laro at that could potentially force him to miss some time sa final stretch ng regular season. Bago ang laro mga kabasketball, ay mercifully came to an end on Friday, si Dave McMenamin ng ESPN ay nagbigay ng update sa status kay Luka dahil ang superstar guard ay sasailalim sa MRI sa kanyang left hamstring sa Sabado. Malinaw, ang season ng Lakers ay nakasalalay sa balance ng mga resulta ng MRI na ito dahil si Luka ang naging heart and soul ng koponan na ito noong 2025 hanggang 2026 campaign. Napakahirap para sa Los Angeles na makipag-compete sa best of the best sa Western Conference sa NBA playoffs, without their best player being as close to 100% as possible. Pagkatapos ng laro noong Friday laban sa Thunder, 5 laro na lang ang natitira sa Lakers sa kanilang regular season schedule, na nakakabahala, to say the least, dahil kalahating laro na lang ang Denver Nuggets sa West standings. Ayon kay Dr. Evan Jeffries ng The Hoops Rehab Show, maaaring ma-miss ni Luka Doncic ng hanggang 6 na linggo kung matukoy ang injury na isang grade 2 hamstring strain. Gayunpaman, kung ito ay lumabas na isang grade 1 hamstring strain, maaaring ma-miss ni Luka ng kahit isang linggo, which may potentially be the best case scenario. Sa kasamaang palad, magiging mahirap na tapusin ang regular season para sa Lakers dahil sinusubukan ng Los Angeles na makakuha ng mataas na seed sa West bago magsimula ang NBA playoffs sa April 18. Si Redick mga kabasketball will likely have to lean heavily kina Luke Kennard at Bronny James sa backcourt, with Luka at veteranong guard na si Marcus Smart on the men, na tiyak na susubok sa depth of this team moving forward.